At tulad ho ng ating nababanggit kanina mga kabombo, ay makakausap po muli natin ang isa pang interview ngayon pong umagang ito. Walang iba kundi si Representative Antonio Tinio, ang nagsisilbing kinatawan ng ACT Teachers Party List. Kaugnay pa rin po ito sa ilang mga usapin sa flood control project. Magandang araw ho at welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News. Congressman Tinio, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Happy New Year po sa inyo. Unang-una ho siguro sa mga nais ho nating maitanong ho sa inyo, yung pong pagbubunyag dati, nitong si Representative Leviste na sabi ho niya, nakatanggap daw ho ng tig 2 million pesos na bonus ang mahigit 300 mga kongresista. Kayo po ba ay, isa ho sa mga nakatanggap ng mga ganung bonus tulad po ng inaakusa ni Congressman Leviste? Pagbati, Happy New Year po sa lahat ng mga taga-Bombo Radio at mga taga-pakinig natin. Well, wala pong 2 million bonus na natanggap kami. Ganun lang ang masasabi natin. Wala pong ganun. Para sa akin, malaya siyang maglabas ng mga pahayag. Pero mas mainam nga, magpakita siya ng mga resibo para mas maging credible yung mga sinasabi niya at maging eksakto talaga ano ba yung tinutukoy niyang 2 million bonus na ito. Grabe, kung hanggang sa 300 na mga kongresista times 2 million, mga 600 million na ho kaagad ho yan. Pero sa inyo ho, sa inyo pong personal na pagkakalam, wala ho bang mga nagparamdam na mga tauhan ng mga house leaders na sabihin sa inyo, suportahan yung budget bill para kung magkaroon kayo ng bonus, katulad po ng sinasabi ni Congressman Leviste? Sa amin po, sa akin bilang kinatawan ng ACT Teachers at saka bahagi ng Makabayan Bloc, wala pong gumagawa ng ganyan. Whether mula sa leadership ng House o sino man. Alam naman nila ang tindig natin na tayo ay critical sa budget at historically bumoboto tayo ng no dito, di ba? So, wala po ever na lumapit sa atin para magsabi, so ito in exchange for this or that. Wala pong ganun. Okay, Bombo Ever, with your questions. Alright. Congressman, ano naman po yung inyo pong masasabi na for the first time since Marcos administration ay magkakaroon po tayo ng reenacted budget ko? Well, reenacted siya ng, sabi nila, ilang araw lamang. Dahil I think January 5 yung schedule ng pagpirma sa budget. So, in the end, big deal ang pagiging reenacted dito. Hindi katulad ng mga nakaraang taon, lalo na tatandaan ko panahon ng Arroyo administration na talagang buong taon na reenacted ang budget at doon talaga malaki ang abuso na pwedeng gawin. Particularly sa presidente dahil pwedeng mag-realign ng malaking bahagi ng budget. So, walang pagkakataon para gawin yan ngayon. However, pwede nating sabihin at dapat punahin natin ng Kongreso na hindi natapos sa tamang panahon ang budget kasi yan ang pinaka-minimum na tupuli ng Kongreso na bago matapos ang taon ay dapat matiyak na nandiyan na ang budget para walang reenactment. Pero di naman yung usapin ng pagiging reenacted ang malaking issue sa budget ngayon. Ang malaking issue pa rin. Hindi totoo yung sinabi, una na people-centered yung budget. Nananatiling kapos ang pondo para sa serbisyong panlipunan, edukasyon, pabahay, kalusugan, di ba pa? Kulang pa rin yung pondo para sa classrooms, para sa teachers, para sa sweldo ng mga guro at kawani, at sa kanilang mga benepisyo. In fact, binawasan pa ito. Merong 43 billion na dapat pang personal services, pambayad sa dagdag sweldo at benepisyo, nilagay sa unprogrammed appropriations.
No? So, ginawa yon para magkaroon ng puwang para sa dagdag ng mga pork barrel items sa programmed or regular na budget. No? Ah, so isang dahilan yan kung bakit tutol tayo. Nananatili pa yung pagiging kapos sa budget ng agrikultura at saka ng industriya. So mananatili tayong dependent sa importation, lalong-lalo na sa bigas, halimbawa. No? Hindi magiging self-sufficient ang agriculture natin batay sa budget na ito. Nananatili at pinalaki pa yung budget para sa defense. Na pangunahing gamit niyan ay panunupil sa mamamayan. Yung NTF-LCAC budget, nananatili yan. Tinatawag nilang Barangay Development Fund. At saka pinalaki yung Confidential and Intelligence Fund. Sa halip na bawasan, ay lalo pang pinalaki ito. Sa kabila nung nakita na natin na napakadaling abusuin ng confidential funds, kagaya nung karanasan with the Office of the Vice President. No? Dahil nga kakaiba at lihim yung audit process nito. Kunin na rin po namin kayo ng komento kung dito sa posibleng pagsasabatas na raw po ng anti-political dynasty bill. Sabi niyo po kasi dati ay napakahina po ng bersyon na nakahain ngayon doon sa Kamara. Ano po kayang kahihinatnan nito if ever? Well, tama po. Sa 2026, yung House leadership din ang nag-set ng agenda na yan. Didinigin na raw yung political dynasty bills, iba't ibang version yan. At tama kayo, yung version ng speaker o ng House leadership ay talagang malabnaw and in fact, mag-i-institutionalize ng mga provincial dynasties. Samantala, ang very limited ang ipagbabawal niya. No? Mainly yung magsasabay-sabay sa national positions. Halimbawa, yung nakikita natin sa Senado ngayon na magkakapatid na sa Senado. So, pag napasa yung version na yun, yun lang mainly ang pangunahing ipagbabawal. Ngayon, sa kabila nito, gagamitin natin ng pagkakataon para itulak yung version natin. Ito yung tunay na anti-dynasty bill na in-expect ng taong bayan. Meaning to say, isa lang talaga ang pwedeng tumakbo, bawal na yung iba. Di ba? Whether magkakasunod or sabay-sabay. No? So, panawagan natin sa taong bayan, magiging susi ang suporta at tulak ng public, no? Yung public opinion in support of a genuine anti-dynasty bill. So, yan po ang isa. Pero, bukod dito, ay ang nakikita rin natin na dapat itulak ay yung mga bills para sa pagtaas ng sweldo. No? Nandiyan na po yung na-approve sa committee level na National Minimum Wage Bill. No? Ibig sabihin dito, i-abolish na yung regional wage boards at pagkakaroon ng isang pambansang sahod. Approved yan sa committee level. No? Ang posisyon natin, dapat maging national ang minimum wage tapos dapat katumbas ito ng... Combo Jen, your additional question with Congressman Tinio. Okay. Panghuli na lang ho siguro kung kung ho namin yung reaction po ninyo, kontento ho ba kayo sa ginagawa ho ng pamahalaan na paghahabol dun sa mga sinasabing big fish, na dawit ho sa flood control scandal na una hong nabunyag sa loob po ng ilang taon na, Kong? Well, pag sinabing malaking isda, ang expectation ng publiko ay hindi lang yung mga contractors na katulad Diskaya. Kung hindi, para sa publiko, malaking isda yung mga malalaking politiko. No? So, para sa amin, ang malaking isda na pangunahing responsable sa
systematic plunder ng DPWH funds ay unang-una na presidente mismo at ang kanyang cabinet officials. No? May ilang mga key players, no, from Yusek Bernardo, the star whistleblower, no, to Zaldico, even though dinidiscredit yung testimonya niya, pero nagtutugma yung sinabi ni Bernardo at Nico, no? Tinuturo ang Pangulo na sabi kasama siya sa mga tumanggap o binigyan ng kickback. So, dapat imbestigahan yan. Pangalawa, yung mga cabinet members na sinibak ng walang paliwanag, no? From Executive Secretary Bersamin to Secretary Pangandaman ng DBM, and importantly, Secretary Manny Bunoan ng DPWH. No? Kung sinasabi nila maraming alam ang yumaong si Yusek Cabral, mas maraming alam si Secretary Bunoan dahil siya ang kalihim ng DPWH. Lahat ng pera ng department, lahat ng mga kontrata, di gagalaw. Ang problema ho dyan, hindi pa po siya bumabalik sa Pilipinas. Kasi sabi ho niya, supposedly December 17 yung balik po niya dito. Anyway, maraming salamat po kong sa muli pagpapaunlak sa aming invitation na kayo po namin makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo. Ang nagsisilbi pong kinatawan ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tinio, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.